Ito, panoorin nyo. Guys, tingnan nyo guys. Walang pumapansin. Laos ka na, baby M. Wala na. Laos ka na. Wala na. Walang pumapansin? Grabe naman kayo. Pangulo ng Pilipinas yan. Hindi nyo pinapansin? Hindi nyo pinalakpakan? Pero alam nyo ba kung ano yung kulang dyan? Yung ginawa nyo nung nakaraan sa Iloilo nang nanghihingi ng palakpak. Sana all. At least paano, napansin kayo. O ito. Ganyan. Yan dapat ang ginawa. Ba't hindi na nanghihingi ng palakpak? Dahil napansin natin? Dahil nag-viral sa social media na palakpak naman dyan. Ngayon, hindi na nanghingi ng palakpak. Anyari, anong resulta? Wala namang masama kung manghingi ng palakpak. Minsan nangyayari yan pag hindi pinapansin yung tao. At least kahit papano, mayroong maiinganyo. Pag sinabing palakpak naman dyan, mayroong mapipilitan na pumalakpak. Pero dyan kasi hindi nyo na ginawa. Hinayaan nyo na lang magkaway-kaway yung Pangulo natin. Kawawa naman, hindi pinapansin. At ito namang mga nakuha ng video ng mga nandyan. Grabe naman kayo. Pansinin nyo. Ulitin ko, Pangulo ng Pilipinas yan. Baka hindi nyo alam kung sino yung Pangulo natin ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos. Para alam nyo Sana all. kunting respeto naman sa Pangulo. Pansinin nyo naman. Baka bandang uli yan, magsisigaw kayo niyan. Duterte. Duterte. Huwag nyo gawin yan. Ginawa nyo nakaraan kila Laila de Lima na sinisigawan yung Duterte, baka dyan. Gagawin nyo yan. Baka lalong magagalit yan. Bawat rally nila, puro banat na sa Team Duterte. Matapos nilang pagsabihan na suka, suka, suka. Ngayon, ang taong bayan, ang gustong piliin, yung Team Suka. Yung sa kanila, hindi naman nakakatawa yung rally nila, pero pinagtatawanan sa social media. Mismong sa page ng Pangulo natin, hindi naman nakakatawa. Pero pinagtatawanan ng karamihan kahit mga followers pa nila. Sana Bakit kaya all. pinagtatawanan? Baka yung tactics nyo sa pagrarally, baguhin nyo. Baka gusto ng karamihan na magiging katawa-tawa kayo o baka magaling kayo na komedyante. Sana Okay, maging all. masyadong seryoso. Diyan sa mga banat nyo, magrarally kayo, magsasalita kayo, tapos bamanatan nyo na naman yung Team Duterte. Ang ginawa ng Team Duterte, rest back lang naman sa inyo, pero yung rest back, baon na baon. Na-hurts kayo, di ba? Subukan nyo na magiging maging komedyante kayo dyan, malay nyo. At least, pag nagrarally kayo na nagpapatawa kayo, sumasang-ayon po yung mga komento at yung mga reaksyon sa social media. At least hindi kami magtataka na bakit tawang-tawa tong mga to sa mga post ng team, ano bang team yan? Sabi ng iba, Team Bangag, Team Pulburon, kung ano-anong team tinatawag nyo. Team Marcos yan. Huwag nyo tawagin naman ng ganyan. Di ba? Sabayan nyo na lang kung ano yung gusto ng taong bayan. Kung gustong tawang-tawa sa inyo, magpatawa na lang din kayo. Di ba yun ang gusto nyo? Masusunod ang gusto ng taong bayan. Kung ano yung gusto. Nakikita nyo tawang-tawa sa inyo. Di magpatawa na lang din kayo. Di ba? Magandang idea ba yon? Pagdating sa politics, pagdating sa pangangampanya, para makuha yung loob ng mga botante, kung ano yung kagustuhan nila, ibigay nyo. Masaya sila sa inyo. Tawang-tawa sila sa inyo. Magpatawa na kayo. Pero wag nyo sabihin na 12-0. Lalong matatawa sila dyan sa sinasabi nyo. 12-0? Lahat sila mananalo? Aba, ang tindi, no? Ano kaya yun? Magikero? Hindi. Magikero. Pwede nga bang mangyari yun? Yan ang inaalala po ng karamihan. Alam natin na malakas talaga yung Team Duterte sa taong bayan. Ang tanong, malakas ba pagdating sa botohan? Ang tanong, malakas ba pagdating sa COMELEC?
kung malinis ba ang butuan. Ito ay katanungan lang. Patas ba ang laban? Kasi kung patas lang ang laban, malabong mag 12-0 yan. Kagaya ng pinagyabang ng ating Pangulo na 12-0 daw. 12-0? Hindi, no? Kayo, pabor ba kayo sa sinasabing 12-0? Comment down below. Hanggang dito na. Thank you. Bye.